saves. We're the light, it's all around. Jesus saves, Jesus saves. Burn the news to every land, like the seas and cross away. On our knees, our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. One Lord, the roaring tide. Jesus saves, Jesus saves. There's a sea as far and wide. Jesus saves, Jesus saves. See the islands of the sea, echo back the ocean's flame. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. With the winds of mighty voice, Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free, high and seals and deep is safe. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Maaari po muna tayong makaupo. Pangalawa po natin ang awitin, Local. Verse number 1, C. The message from the Lord, hallelujah. The message unto you I'll give. Since the God that in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. Since the God that in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Have the message full of love, hallelujah. A message of my friend for you. It's a message from above, hallelujah. Jesus said it and I know this truth. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. Since the God that in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Life is offered up to you, hallelujah. Eternal love that soul shall love. If you only look to Him, hallelujah. Look to Jesus who alone can save. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. Since you God that in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Tiyatawag ko po si Bert Capili upang magpula ang opening prayer sa umagang ito. Okay, tumayo po tayong lahat para po sa ating opening prayer sa umagang ito. Tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. At ang inyong mga anak ay narito nakarating ng maluwalhati dito po sa bahay-sambahan. Dalangin po namin na kayo patuloy manguna sa maghapon ito. Anumang abala ay pawiin niyo Panginoon, lalo-lalo na po sa mga oras na ito. Nilalapit din po namin ito po ang aming mga kapatid na kasalukuyan pa lamang papunta rito. Ingatan niyo sila Panginoon sa daan. Ganun din po sa aming
bisitang pastor na bibigay ng hamon para po sa misyon. Ingatan niyo po sila, pangunahan niyo po ang aming bisita sa umagang ito. Ganun din po sa mga kapatid namin, lalo na po yung mga may dinaramdam sa kanilang kalusugan, kayo po manguna sa kanila. Ipuin niyo po ang kanilang pisikal na pangatawan at kung meron man silang karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat po at sa aming muling pag-awit, bastasan niyo po ito, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang huli po natin aawitin when the road is called up yan. Verse number 1, see. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. In the morning praise eternal bright and fair. When the Savior shall gather over on the other shore, and the road is called up yonder I'll be there. When the road is called up yonder, when the road is called up yonder, when the road is called up yonder, when the road is called up yonder I'll be there. On the rising cloud this morning, when the day bright shall rise, in the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather, when their home beyond the sky, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the passion from the golden settings. Let us call upon His wonders of fear. Then when all of life is over and our work will work is done, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. Maaari na po kayo makaupo. Okay, good morning po. I-remind ko po yung mga members pumunta na maaga. Ba't wala pa rin iba? Sayang po ang lesson natin ngayon. Ano po? Alam niyo po, last year, after po nating World Missions Conference, ano po, ay nagkaroon po kami agad ng pagsubok dito po sa church. At alala po po, ang ating pong topic po nun ay how to get more money from God. At kami po, Pastor, ay nasala po talaga nasala po kami last year na po. And isa po sa naaalala ko dun sa lesson po na yon, ang sabi po, if you are a tither, you are not yet a supporter. Because tithes is God's money. Kaya nga po, ang tithes po ang sumusuporta sa local church. And if it's God's money, it is not from the members of the church, dahil ang tithes po yung pera po ng Diyos, at yung pera pa rin po ng Diyos yung sumusuporta sa kanyang gawain. At sabi po sa prinsipyo po na yun, when you give beyond the tithes, that is the time that you are starting to support the work of the Lord. Kasi talaga naman pong responsibility ng isang ligtas at mananampalataya ay ang kanya ibigay po ang dapat pong sa Diyos. At pagkatapos po nun ay nagkaroon tayo ng challenge, mga kapatid, Brother Kapili. Nagkaroon tayo ng mga pagsubok, ano po. May mga nawala, may mga na-offend. Pero sabi ko, salamat sa Diyos sa mga natira. Akala ko po ay maapektuhan yung faith promise po natin. Ano po, yun ang aking worry. Dahil marami tayong families na nawala, mga kapatid, ano po, sa usaping
pagbibigayan, ano po. Pero praise the Lord, bagamat kumonti tayo, hindi po naapektuhan yung atin pong monthly support sa ating missions giving. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Sabi ko, paano kaya yung missions natin yan? Ano po, maraming pamilya po yun. Pero sabi ko po ay sinustain po ng Diyos. At yung mga naiwan na nauunawaan po nila yung lessons at yung principles ay sila naman po yung nakakaranas ng pagpapala na sumunod po sa prinsipyo po na salita po ng Diyos. Kaya hindi na po natin papatagalin. Wala po tayong divided session. Maganda na dito tayo lahat para mapakinggan po natin sa ating pong Sunday School yung ituturo po ng ating pong guest speaker na po. Yung how to get more money from God ay nanggaling po, Pastor, sa inyong church po yung lesson po na yun at naging blessing po sa amin. And we want to receive more blessings from our Sunday School. Pastor, please come and give us the lesson for this morning. At mamaya po sa ating Sunday morning worship, si Pastor Pan po ang atin pong magpipreach po sa atin. Amen. Okay, yung Sunday School natin, gawin ko na rin na safe sa Okay, at gamitin ko na yung opportunity na kasi bihira din kaming makapasyal, so gusto ko lang maging blessing sa inyo itong isang message para maging Sunday School, hindi na lang ako sisigaw. Yan, Sunday School na yun, no? Luke chapter 10. Luke chapter 10, verse 35. Are you familiar with the parable? It's a parable ng Panginoon dun sa may Good Samaritan. Sa Luke chapter 10, verse 35, bagamat hindi ko nababasahin yung kabuuan nito, kung naalala nyo yung sa Good Samaritan, so nakita natin dito sa may Luke chapter 10, yung una, yung isa na dumaan sa Luke chapter 10. Okay, so makikita ninyo na lang, no? Sa verse 30, iano na lang natin ito ng pakonti-konti, but basahin ko lang siguro yung passage. So sabi dito sa may verse 30 na lang, Luke chapter 10 verse 30 hanggang 35 na lang. Sabi dito, and Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among the thieves, which stripped him out of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. So hinold up, sinugatan pa, at halos, sabi dito, 50-50, half dead. And by chance, there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. So nakita natin yung priest, hindi pinansin. Then verse 32, and likewise, a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. At of course, kapag pinag-aaralan natin itong Good Samaritan, natutuon yung ating pansin doon sa Good Samaritan. Verse 33, but the certain Samaritan as he journeyed came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. So nakakagulat kasi yung priest na in-expect na tumulong, hindi tumulong. Yung Levite na in-expect, dahil kapag kung titignan nyo sa lahat ng tribes of Israel, ang pinaka-expected yan na nasa lineage ng priest ay mga Levites, hindi rin tumulong. Tapos yung Samaritan na kinamumuhian ng mga Hudyo, siya pa yung tumulong. Okay, so of course ang Good Samaritan na yan is featured ng Panginoon din. Ang picture ng Panginoon, siya yung anak ng Diyos, nagkatawang tao, tapos nang siya ay pumunta rito sa mundo, hindi rin siya kinilala ng tao, pero minahal niya ang tao. Okay? But gusto kong tignan ninyo, bagamat madalas natin itong napag-aaralan, pero meron akong gustong isang tao na hindi gaano napapansin. Again, wag niyong sabihin sa isipan ninyo na kapag mayroon kayong part sa ministry na maliit, wag niyong maliitin yung mga bagay na ginagawa niyo sa Panginoon. Kaya walang maliit na bagay kapag ginawa sa Panginoon. Yung simpleng paglilinis dito sa church, yung simpleng, alam niyo yung mga behind the scene, wag nating maliitin dahil sa harapan ng Diyos, pag pinansin mo yung mga maliliit na bagay, magugulat kayo, marami kayong matutunan. And by the way po, for 10-11 years, ako po ay assistant pastor. At hindi niyo po ako makikitang madalas pag-service sa church, sa lahat ng mga occasion, bihira niyo po ako makita na nasa pulpito.
Ako po ay madalas behind the scene, yung ginagawa ni ma'am, yan yung ginagawa namin. Audiovisual. Okay? So this time, gusto ko naman pag-aralan natin, hindi yung Samaritan, hindi yung nasugatan, hindi yung priest, hindi yung Levite. Meron pang isang tao dito na binanggit. Sa may verse 34, sa may verse 35, pagkatapos niyang gawin yung part ng yung Good Samaritan na para ayusin yung sugat at nilagay niya ito sa isang place na kung saan pwede siya magpahinga at magpagaling. At ang sabi sa may verse 35, and on the morrow when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, yung may-ari ng tirahan. So ito yung host na hindi binabanggit, walang pangalan, walang pangalan, and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Okay, so sabi ng Good Samaritan, ano man ang iyong gagastusin, ako magbabayad, pero ang binigay niya lang ay 2 pence. Okay, so ang message natin ngayon, para hindi niyo makalimutan, 2 pence. Amen? Pag-aralan natin yung 2 pence na binigay nung Good Samaritan dun sa host. At makikita natin that 2 pence that he gave is enough. 2 pence is enough. So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. At dalahin ko po Panginoon na samahan niyo po kami sa aming Sunday School class. Dalahin ko po na kayo pong malulhati at may taas. Dalahin ko po na bigyan niyo po kami ng wisdom. Allow the Holy Spirit to speak to us through your word. At dalahin ko po Panginoon na hindi po makalimutan ng bawat isa ang bagay na ipapangusap niyo po sa kanila. Gamitin niyo lamang po ako Panginoon bilang inyong mouthpiece at kayo pang mag-glorify at may taas. Ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So the host received 2 pence and that is enough. Okay? 2 pence. Wala kayong narinig sa kanya na nagreklamo. Hindi niya sinabing, bakit 2 pence lang? Okay? Bakit 2 pence lang? So not enough. Kung tutusin, hindi enough yung 2 pence. Imagine mo, no, kung ikaw halimbawa may-ari ka ng isang place na inn o kaya yung parang tuluyan. Alam niyo magkano yung ibig sabihin ng 2 pence? Ang 2 pence, one day salary. Ang 1 penny is 1 day salary. So ibig sabihin 2 days salary lang yan. Ngayon, iiwanan sa iyo ang isang sugatan, hindi mo alam kung kailan gagaling, hindi mo alam kung hanggang kailan siya mag-i-stay doon sa place mo, hindi mo alam kung gaano karaming ibibigay mong pagkain, hindi mo alam ang magkano gagastusin mo, tapos ang ibibigay lang sa iyo, 2 pence. Pag-isipan nyo lang yun, no? Kung ikaw yung host, tatanggapin mo ba yung 2 pence? No? Kung ikaw ay businessman, no? Ang mga businessman magaling mag-calculate. No? Meron silang, magaling silang mag-calculate, marami silang, alam niyo yung pagka may nakausap kang businessman, sinasabi mo pa lang yung amount, alam na nila yung tubo. Ganun ang mga businessman eh. Mabilis silang mag-calculate ng nasa alam na kagad nila kung tutubo ba o lugi. Pagkalugi yan, wag na natin pag-isipan yan. Wag na natin pag-usapan yan, lugi yan, no? Ito 2 pence, luging-lugi ito. Buti sana kung matutulog lang siya that night, tapos uwi na siya. Half dead ito. Ibig sabihin, 50-50 yung tao na yon, hindi mo lang yung pakakainin, hindi mo lang yung patutulugin, gagamutin mo pa, 2 pence. Amen. Iisipin natin kuminsan, kasya ba yung 2 pence? May pinapagawa sa kanya na napakalaki, tapos 2 pence lang meron sa kanya. Siguro ito yung mga magdalas din natin sinasabi, pag not enough. Nagulat ako sa sinabi ni Pastor Joshua na sa totoo lang kapag pinag-usapan talaga ang pagbibigay, maraming ma-open, amen? Okay? Pero, tingnan nyo ito, no? Hindi namin ito sinishare sa inyo para alam niyo yung para maghirap kayo, but rather, gusto namin i-share sa inyo dahil itong bagay na to yung pagpapala na makikita natin. Okay? At ako personally, kami, sa church, hindi naman kami magpipreach ng ganito kung hindi namin ginagawa. Okay? At kapag pumasyal din kayo sa amin, biniro ko one time mga members sa church, huwag muna kayong pumasyal at
For 11 years namin sa church, wala kaming pinapasyal sa bahay namin. Wala. At ako, pastor na nila ako for 1 year and almost 6 months, pero wala pang pumasyal sa bahay namin. Alam niyo kung bakit? Ayoko silang pumunta sa bahay. Isang bagay is ayoko lang makita nila yung kumbaga parang ayaw namin na yung at wala naman sila mga something na makikita na something na things na sa bahay namin. No, hindi naman sa ayaw, parang ayaw lang namin na yung bang nakikita nila yung simplicity. Okay? At ganun din lalo si Pastor Ben Glenoga. Yung simplicity ng kanyang bahay, ng kanyang buhay. Pero wala kaming mga bagay na alam niyo yung kung magbigay kami, hindi namin pinag-iisipan ang binibigay namin. Pero pagdating sa personal na gastos, ayaw namin gumastos ng masasabi namin na matinding gastos. Okay? Assistant pastor ako, nang bumili ako ng motor. Ang una kong motor, 12,000. Makakabili ka pa ba ng motor na 12,000? Pinaganda ko yung motor na yon, binenta ko din ngayong pastor na ako, siguro naging motor ko yun for 9 years. Pero hindi yung naging luma dahil habang tumatagal, inaayos namin. Ngayon, binenta ko sa isang Bible college, may isang Bible college sa bumili. Ang kuha niya lang 5,000. Hinuhulugan niya pa. Sabi ko, mas mahal pa yung bike, no? Okay? Pero gano'n lang yung simplicity na but iniisipin natin ito, no? Madalas pag pinag-usapan natin kasi ang pagbibigay, lalong-lalo na pagdating sa mission, ang word natin is not enough. Not enough. Hindi kasya. Marami tayong excuses. If we want to be involved in world mission, sasabihin natin, Pastor, hindi enough. Marami kaming gastusin. Hindi na nga enough sa pang-araw-araw na gastusin. Kakayanin pa ba namin magbigay? Nakita natin yung widow of Sarifat, 2 na lang na pagkain na good for 2. Pero ano sabi ng Panginoon? Magbigay ka. Pero na nagbigay siya, namatay ba siya? Hindi. Pinakain sila ng Panginoon for how many years? At alam nyo ba, pag ginano natin yung kwento na yon, namatay yung anak niya later on, tapos dinala niya kay Elijah. Tapos sabi niya kay Elijah, dinulog niya dahil nakita niya na pinakain sila ng Panginoon. Pero sabi niya, hindi, para bang lahat nawala kapag nawala yung kanya anak. Pero nung ginawa ni Elijah, because of what she did, yung anak niya binuhay uli ng Panginoon. At alam niyo, sabi ng Panginoon, sabi ni Elijah, now you see. Sabi niya, yung now you see. Nakita mo ngayon kung paano binuhay ng Panginoon yung anak mo. Sometimes, hindi lang material blessing ang binibigay ng Panginoon, kundi marami pa. But sa makikita natin dito sa tao na to, yung 2 pence, iniisip niya, Lord, marami tayong, sa ating mga miyembro, marami tayong mga dahilan, not enough. Maraming excuses, and yet, alam nyo, pwede tayong magkaroon ng excuses na marami, pero itong Good Samaritan, matututo tayo sa kanya, he received 2 pence, and yet, he valued that 2 pence. Okay? Every time God would do something, tandaan natin to, every time God will do something great, He will start with little things. Amen. Ang Diyos, hindi siya nagsisimula sa malaki na. Why? Kasi gusto ng Panginoon, makita mo yung working ng Panginoon. Once na kaya nating magbigay at nagbigay tayo, hindi mo pupurihin ang Panginoon. Bakit? Kaya mo Kaya mo kahit wala ang Panginoon. Pero kapag hindi mo kaya at nagawa mo, hindi mo sasabihin, nagawa ko yan. Hindi mo sasabihin yun. Ano sasabihin mo? Nagawa ng Diyos yan sa buhay ko. Biyaya ng Diyos. Hindi ko maintindihan, pero ang Diyos ang may biyaya. So yung little things plus faith in God is big things. No, manampalataya ka lang, maliliit na bagay, pero manampalataya ka, makikita mo yan na kung paano iano ng Panginoon, i-prove ng Panginoon ang faith mo at the same time kung paano siya mag-work sa buhay mo. So John chapter 6 verse 5 to 6, tingnan niyo po ito. John chapter 5 or John chapter 6 verse 5. Mayroong 2 pagkakataon na nagsabi siya sa kanyang mga disciple. When Jesus lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip,
When shall we buy bread that this may eat? Sa John chapter 6 verse 5. Sabi niya, nang nakita niya yung I think meron ako naipadalang pastor, yung PowerPoint. Pwede niya masundan na lang yan. Nung makikita natin na nakita niya yung great company, and how many people is that? More than 5,000. Kasi ang sabi ng 5,000 men, ang binilang lang yung mga men. Okay? More than 5,000. Tapos sinabi ng Panginoon, saan tayo pwedeng bumili? Hindi niya sinabing magkano ang pera natin. Ang sabi ng Panginoon, saan tayo pwedeng bumili para mapakain natin ang lahat? Verse 6, and this is said to prove him. Sinabi niya ito to prove him, for he himself knew what he would do. Nakita niyo yung word na sinabi dito na sinabi ito ng Panginoon para i-prove. Dahil alam ng Panginoon kung anong kailangan niyang gawin. Amen? Hindi naman si Philip ang magpapakain Ang Panginoon. Hindi naman si Philip ang magsusupply. Ang Panginoon. Ano kagad ang ginawa ni Philip? Nung tinanong ng Panginoon si Philip, saan tayo bibili? Hindi niya sinabing, saan ka kukuha ng pambili? Iba kasi yung word na saan ka bibili sa anong pambili natin. So hindi sinabi ng Panginoon, anong pambili mo? Pero ang sagot niya, hindi niya sinagot ng tama ang Panginoon, hindi niya sinabi kung saan makakabili, kundi nakita niya yung pambili. Sabi niya sa may verse 7, Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them. Hindi po kasya, Panginoon. Ang pera lang natin dito, 200 penny. Na kapag binili natin ito ng bread, hindi ito sufficient kahit na kumuha sila ng maliliit, hindi pa sapat sa dami ng mga tao na to na 5,000. Okay? Ulitin ko lang po, ang tanong ng Panginoon, saan bibili? Hindi niya tinanong kung saan, anong pambili. Okay? Ang nakita kagad ni Philip, ano yung pambili? At kulang yung pambili. At sasabi naman ni Andrew, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, say it unto him, little, sabi niya, there is a lad, meron ditong lad, which had 5 barley of loaves and 2 small fishes, but what are these among many? Sabi niya, Lord, meron ditong 2 small fishes, meron ditong bata na may 2 small fishes and 5 barley loaves, pero ano ito para sa madami? Again, sinabi ito ng Panginoon to prove kung gaano nagtitiwala yung mga disciples. Merong 200 penny, walang tiwala si Philip. Magkano yung binigay doon sa Good Samaritan? Ng Good Samaritan? Hindi 200 penny, kundi 2 pence lang. Pero nagtiwala. Amen? Nagtiwala. Dito makikita natin dito, anong ginawa ng Panginoon? Hindi niya na pinakialaman yung 200 penny sa kamay ni Philip. Ang sabi niya, dali mo dito yung bata. Pinag-pray niya yung 2 fishes and 5 loaves. Anong nangyari? Kumain lahat. Sobra-sobra. Busog na busog. Unlimited loaves. Unlimited fishes. Lahat nakakain, parang kumain sa manginasal. Amen? Pero sabi sa Bible, sobra-sobra pa. Kasi sa totoo lang, pag nag-commit tayo, hindi naman tayo yung magpo-provide Ang gusto lang ng Panginoon, patunayan mo, may tiwala ka ba sa Kanya? Patunayan mo na may nagtitiwala ka, na kaya ng Panginoon na mag-provide sa bagay na meron sa iyo ngayon, ipoprovide ng Panginoon. Pag nag-commit tayo, magugulat ka na lang. Paano mo nasusustain yung pagkain mo araw-araw? Paano mo nabibigay yung kailangan ng kamag-anak mo pero nakakapagbigay ka pa rin? Why? Ang Diyos kaya niyang gawin. Amen. Okay, magtiwala tayo. Little things in the hand of the Lord is more than enough. Pag isang bagay pinagkatiwala mo sa Panginoon, nagtiwala ka sa Kanya, that is more than enough. Amen? So, 3 bagay. Okay, 3 bagay lang. Number 1, he received 2 pence. Ito yung makikita natin na attitude nitong lalaki. He received 2 pence with thanksgiving. No? Nung nakuha niya yung 2 pence,
He did not receive the 2 pence with murmuring. Amen? Amen? Kuminsan, ang una nating sagot, Pastor, sabihin nyo kay Pastor Joshua, Pastor, ganito na nga lang yung buhay natin, tapos mag-world missions ka pa, nangangarap yata tayo ng gising. Alam nyo kung minsan iisipin natin ito, pag may challenge ang Panginoon, pag may challenge ang Panginoon at may kakarampot tayo, huwag kang magreklamo sa kakarampot, bagkus magpasalamat ka. Hindi nga siya nagreklamo, he took 2 pence and gave them to the host at wala kay maririnig sa host. He just accept the 2 pence with thanksgiving. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ano sabi sa Bible? In everything, give thanks. For this is the will of God concerning you. So this man, he did not murmur with the 2 pence. He knows that 2 pence were not enough. Alam niya, bilang isang businessman, hindi enough yung 2 pence. Pero, anong ginawa niya? He took the 2 pence with thanksgiving. Okay, sabi ko nga kanina, yung 2 pence is ang 2 pence is an average 1 day salary. 1 day salary. And 2 pence is not enough sa isang wounded person. He knows beforehand na yung 2 pence is not enough, but he still accept the responsibility. Alam niyo, isang tunay na mananampalataya ng Panginoon ganito. Nakita mo na napakalaki ng world missions. Anong pangarapin natin? Hindi naman natin agad-agad na gagawin naman na biglaan eh. Pero alam niyo bang may ginagawa kayo unti-unti? Every year nag-i-increase. Ilan ang missionary na sinusuportahan ngayon? This year, magdagdag ulit. No? Every year, magdadagdag kayo. Hindi nyo namamalayan. Ang ginawa nga namin sa church, siguro maganda, gayahin nyo lang yung ginawa namin. Sa amin, pwede nyo gayahin lahat, no? Okay. Meron kaming thermometer. May thermometer kami dito na guide. Meron kaming thermometer sa church namin. Yung tinatawag namin na faith promise thermometer. Pag nagbibigay kami, halimbawa, ang goal namin, meron kami, halimbawa lang, magbigay lang ako ng halimbawa. Halimbawa, ang goal ay 10,000, nakalagay doon sa pinakamataas ng thermometer, nakalagay yung 10,000. Tapos pag nagbigay kayo ng 2,000, ilalagay nyo yung, itatas nyo yung thermometer ng 1/5 lang. Kasi 2,000 is 1/5 ng 10,000. Kapag na-reach nyo na yung 5,000, ilagay nyo na sa kalahati yun. Every, yung throughout the month. Okay? Dapat ang goal ninyo sa buong buwan, dapat umabot yun ng todo. Pag lumagpas ng 10,000 nyo, huwag kayong mag-alala, hindi sumasabog yung thermometer. Okay? Ibig sabihin nun, napakainit nyo sa Panginoon. Pero tuwing Sunday, makikita nyo, mababa yan. So, delikado, dapat pag-pray natin, uminit ulit tayo. Amen? Kasi pag nanlamig ka, patay ka na nun. Amen? So, dapat pinapainit yun. Okay, so, meron kaming thermometer. Until now, may thermometer kami. Nagbabago-bago lang ang anyo. Pero, ginagawa pa rin namin na may thermometer kami para makita nila kung gaano kataas yung aming pag-ibig sa Panginoon. So, pag binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon, if God gave us an opportunity to serve Him with little resources, do not murmur, but rather, thank Him. Napasalamatan mo, Lord. Hindi ako karapat-dapat, pero Lord, gusto kong magbigay. Gusto kong magbigay. No, gusto kong ma-involve. Alam niyo kung bakit itong tao na to na-involve? Bakit siya na-involve? Number 1, letter A, he saw the heart of the Savior for the lost. Itong host, hindi siya nagreklamo kasi anong niyo nakita niya? Sabi niya, saglit, Samaritan ito, tapos tinutulungan niya isang Hudyo. Magkaaway yan eh. Amen? Magkaaway yun. So, anong ginawa niya? Nakita niya yung heart ng Samaritan dun sa Jew. Nagkaroon siya ng nasabi niya, kakaibang tao na to. Hindi niya iniisip yung sarili niya, itong mga Hudyo na to, hindi sila pinapansin, pero itong Samaritan na to, pinagkukulan niya ng pansin ng isang sugatang Hudyo. Amen? So, nang nakita niya yung kanyang desire na tumulong sa iba, anong ginawa nung host? Sabi niya, ako rin tutulong. Kapag nakita niyo ang heart ng Panginoon, ano ang heart ng Panginoon? O ano ang heart ng Panginoon?
Ang heart ng Panginoon, ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 9, ayaw niya ni isa ay mapahamak sa impyerno. Anong ibig sabihin nun? Gusto ng Panginoon maraming masave. Ngayon, hindi naman natin kayang abutin yung tao sa mundo. Dito nga, hindi nyo nga rin kayang abutin dito sa Nueva Ecija. How much more yung sa ibang part ng mundo? So, anong kailangan natin gawin? Meron tayong missionary na suportahan. Hindi man natin missionary yan. Pastor, bakit natin sinusuportahan yung missionary? Hindi naman natin missionary. Alam niyo, ang Panginoon hindi makasarili. Pagpatungkol yan sa kaluluwa, aabot yan, magbibigay pa rin yan. Kaya anong ginawa nitong Good Samaritan? Kahit hindi niya yan kasundo, binigyan niya pa rin ng opportunity at hindi siya nagreklamo. Ngayon, ang nakita ng host, sabi niya kung tao na to merong heart sa mission, kung yung tao na to may heart sa soul ng kaluluwa, sa kaluluwa ng tao, anong gagawin niya? Gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Kaya hindi siya nagreklamo. Alam niya hindi sapat yung 2 pence, pero sabi niya, tutulong din ako. Nagawa na ng Samaritan yung part niya, ako naman. Tandaan natin to. Hindi tayo ligtas kung wala ang Panginoon Jesucristo. Hindi tayo naligtas kung wala ring pinadalang missionary dito sa ating place. Now, ano naman ang gagawin natin? Kapalit. Kaya yung host, nang nakita niya yung heart nitong Good Samaritan, gusto ko rin yan. Amen. Kaya tayo bilang Kristiyano, tingnan niyo yung heart ng Panginoon, tingnan niyo yung heartbeat ng Panginoon, gayahin niyo rin. Gayahin din natin. Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang sabi dito, tingnan niyo yung kapag tayo nagbigay tayo, alam natin yung heart ng Panginoon. Maging faithful ka sa finances na binigay sa iyo. At kapag nagbigay tayo, dapat hindi yung napipilitan, amen? 2 Corinthians chapter 9 verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly. Alam niyo grudgingly? Hindi pinilit. Hindi yung masama ang loob. Offering na naman. Ang sabi niya dito, or of necessity, dahil kailangan. Pero sabi ng Panginoon, for God loveth a cheerful giver. Ang gusto ng Panginoon pag nagbigay, yes, giving ulit. Yes, magbibigay tayo sa missionary. May bahagi tayo sa missionary na yan. Alam nyo, sa Laloma, tuwang-tuwa ako kapag binibisita kami ng missionary, especially pag nagdala sila ng convert nila galing sa ibang bansa. Last missions conference, bago mag-missions conference, meron tayong missionary sa Vietnam. Meron tayong missionary sa Vietnam. Marami na sila actually missionary sa Vietnam. At one of the missionary, nagdala siya ng 3 Vietnamese. Alam niyo, mga Vietnamese, mukhang Pilipino eh. Kaya pag pumunta tayo doon, akala nila Vietnamese tayo eh, no? Nang nakita ko yung 3 Vietnamese, tuwang-tuwa ako. Alam niyo kung bakit? Hindi man ako nakapag-witness sa kanila dahil may suporta kami sa missionary na yun. May bahagi ang church, may bahagi ang iglesia namin, may bahagi kami individually sa bawat kaluluwa ng Vietnamese na na-witnessan. At ngayon nakakatuwa, may mga Vietnamese, hindi lang sila na-save, sila rin ay missionary na sa kanilang country. Okay, so nakakapagsimula na. Okay? At kapag tayo, tandaan natin to, magkakaroon kayo ng faith promise commitment, Psalms 15 verse 4. Tingnan niyo ang Psalms 15 verse 4. Pag gumawa kayo ng commitment, wala nang yan ha. Pag-pray mo yan. At sasabi dito, in whose eyes a vile person is contempt, but he honoreth them that fear the Lord. Ano sabi sa Bible? Siya daw na may tiwala na, siya daw na may takot sa Panginoon, ino-honor siya ng Diyos. And he that sweareth to his own hurt and changeth not. Pag nangako, hindi na pinapalitan. Tinutupad. Pag pinangako, tinutupad. So God would only bless the things we have if we will use it for the Lord. Second, or letter B, he saw the need of the lost. Hindi niya lang nakita yung heart ng Good Samaritan. Nakita niya rin yung kalagayan ng sugatan. Anong kalagayan ng sugatan?
Yung kalagayan ng sugatan, half dead. So, ang ginawa ng host, he received the 2 pence, pero sabi niya, I will use the 2 pence, maximize the 2 pence, hindi ko natutubuan yan for the sake of the wounded person. Alam niyo, kapag wounded, alam natin may pangangailangan, hindi na ito business? Amen? Sa church, huwag mong tignan kung ano yung babalik sa'yo. By the way, pag nagbigay tayo, huwag tayo mag-expect na may babalik agad sa atin. Pero ang Panginoon, meron siyang gagawin. Kaya lang, huwag mong i-expect na, nagbibigay ako, wala man lang binigay ang church, hindi man lang nirecognize ang church yung pangalan ko. Ito nga, hindi binanggit yung pangalan eh. Ang sabi lang sa Bible, siya ay host. No, siyang ano. So wag nating tignan yung maliit na bagay na yan na makikita natin na magagawa natin kung meron kang desire na maging blessing sa isang loss. Anong kailangan mong gawin? I-maximize mo kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon. No, nakita mo yung heart ng host, nakita mo yung loss, magbigay tayo. Anong ginawa ng Panginoon kay Moses? Si Moses, gusto siyang gamitin ng Panginoon. Sa Exodus chapter 4 verses 1 and 2. Nung gustong gamitin ng Panginoon si Moses, and Moses answered and said, But behold, they will not believe me nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? And the Lord said unto him, What is that in thine hand? Ano sabi ni Moses? Arad. Ano yung nasa kamay mo? Tungkod. Anong magagawa ng tungkod? Para mag-lead ng tao ng Diyos. Anong magagawa ng tungkod? Para ipakita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan natin, walang saysa yung tungkod na yon. Pero nang sinabi ng Panginoon, gagamitin kita Moses, at gagamitin ko kung ano yung nasa kamay mo, yung simpleng tungkod na yan, simpleng piece ng kahoy, ginamit ng Panginoon, pinakita niya kung gaano kakapangyarihan ng Panginoon. Amen? Maring sabi mo, Pastor, ganito lang ang amount na meron ako. Katulad ng binigay sa kanya, 2 pence lang. 2 penny, and yet, ginamit ng Panginoon yung 2 penny. Amen? Number 2. So first, makikita natin dito, he received the 2 pence with thanksgiving. Number 2, he is willing to spend more than 2 pence he received. Nung natanggap niya yung 2 pence, willing siya na mag-exceed pa. Sabi nga sa Luke chapter 10 verse 35b, sabi ng Good Samaritan doon sa host, Take care of him, and whatsoever thou spendest more. Kita niyo yung word na sinabi niya na whatsoever thou spendest more. So he know beforehand, alam niya beforehand, na yung 2 pence hindi enough. Okay, sino dito businessman? Taas ang kamay. Mga businessman dito. May businessman ba? Sino dito magsasaka? Businessman pa rin yun. Ha? Kasi magpupuhunan kayo. Diba yung ibig sabihin? Tayo halimbawa, magsasaka kayo, di ba? Magtatanim ba kayo tayo kung alam nyo na lugi naman? Di ba? Halimbawa, magtatanim ka ba ng palay kung alam mo tag-araw na? Hindi ka magtatanim, alam mo malulugi ka eh. Magtatanim ka ba ng sibuyas kung alam mo na tag-ulan? So hindi mo iyan yun. Alam mo kagad kung lugi ka eh. Alam mo na ito malaking gagastusin, dapat may kita ito. Itong host, tinanggap niya yung 2 pence and he knows na hindi enough, businessman siya eh. Hindi siya tutubo doon sa sugatang tao na yun, natitira sa kanya, tapos ang bayad lang 2 pence. At alam niyang kulang yan dahil sinabi rin nung Samaritan, kung gagastos ka ng higit pa, babalik ako para bayaran kita. So alam niya, hindi talaga enough yung 2 pence. Pero nung ginawa ng host, kahit hindi enough, tinanggap pa rin yung responsibility. No? Tinanggap niya pa rin. At tinignan niya kung ano yung pwede niyang gawin na kung kinakailangan gumastos siya ng higit, gagawin niya pa rin na gumastos for the sake of the wounded person. No? Verse 1 Corinthians chapter 1 verse 26.
Tingnan niyo dito sa may 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Sometimes, iniisip natin to, Lord, hindi mo gagamitin ng isang ordinaryong tao na may kakarampot na meron sila para sa isang malaking gawain o sa world missions. Pinag-uusapan natin dito, world missions. Nagsusuporta kayo internationally, imagine niyo yun? No? Ilan ang sinusuportahan yung missionary sa 55. Grabe, no? 55 na. Amen? World missions ito, ha? Hindi nyo man alam, pero nire-represent ang church ninyo sa iba't ibang country na yan. Ng 55 missionary units. Pero alam niyo ba kung sino ang ginagamit madalas ng Diyos? Sabi niya dito, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, hindi daw, kukunti lang daw ang ginagamit ng Panginoon na wise men. Kukunti lang din yung mighty, kukunti lang din yung noble o mayaman. Hindi mo sinasabi ng Diyos na hindi niya ginagamit yung matatalino, hindi niya ginagamit yung malalakas, hindi niya ginagamit yung mayayaman. Ang sabi niya, konti lang sa kanila. Kasi konti lang gusto. Amen? Di ba kung minsan, kung kailan matalino, ayaw magpagamit. Kung kailan malakas, ayaw magpagamit. Kung sino pa nga yung pilay, siya pa yung nagsusurrender sa mission. Tapos kung sino yung mayaman, walang pakialam. Gusto pang kumita ng pera, pero ayaw ma-involve sa mission. Tinanong si Bill Gates, nung siyang pinakamayaman, ano pang pinaka-goal mo? Dahil ikaw ng pinakamayaman sa buong mundo that time. Ang sabi niya, kumita pa rin ng pera. Amen? Tingnan niyo ang may-ari ng SM. Malaki na bang kinita ng SM? Yes. Pero tumigil na ba ang pagtatayo ng SM? Hindi pa rin. Sa kanila rin ang Save More. Sa kanila din ang Sons Residences na yung mga condominium doon sa mga cities. Hindi nyo rin alam, pero may Alphamart ba dito? Sa kanila din yun. Akala nyo, ganun lang kasimple ang lahat ng pwede nilang pagkakitaan, kagawa sila ng way. Pero alam nyo, nakakatuwa, maraming tao, mahal na mahal nilang pera, pero ang gustong gamitin ng Diyos, yung hindi nila mamahalin ng pera, kundi mamahalin nila ang Diyos. Kaya sabi dito, but God had chosen, sa verse 27, sino ang pinili ng Diyos? But God had chosen the foolish things of the world. Yung hindi pinapansin ng mundo. God chosen the weak things of the world, yung walang kakayanan, to compound the things which are mighty. Sino ang ginagamit ng Panginoon na madalas? Yung walang kakayanan. Sino ang ginamit dito? Yung Samaritan. Sino ang ginamit dito? Yung host na meron lang 2 pence na binigay sa kanya. Pero willing siya. Sa verse 28, the base things of the world. Yung mga nandyan sa pinakamababa, sila ang ginamit ng Panginoon, and things which are despised, yung hindi pinapansin ng tao, but God chosen them. Hindi ba privilege na hindi man tayo lineage ni Henry C. na may-ari ng SM, kahit na tayo ordinaryong tao, pinili tayo ng Diyos para magsuporta sa world missions. Amen? Pagdating doon sa langit, huwag kayong mag-alala. Hindi naman natin maririnig doon sa langit, thou good and faithful businessman, dahil marami kang business. Hindi ganun ang maririnig. Pagdating doon sa langit, hindi mo maririnig, thou good and faithful pastor. Hindi nga natin maririnig yung title namin eh. Alam niyo, pagdating doon sa langit, isa lang maririnig natin. Whatever na title meron ka sa mundo, pagdating mo sa langit, isa lang. Thou good and faithful servant. Servant lang. Kaya kapag may ginawa tayo, purihin ang Panginoon. God choose ordinary people. Alam niyo itong gusto ng Panginoon na gawin. This ordinary church with ordinary members, ipakita ng Diyos dito sa San Jose kung ano ang kaya ng Diyos na gawin sa buhay ninyo. At baka makagulat sila, yung mga tao na ayaw may involved sa mission,
Magugulat sila. Bakit dati mas mayaman sila kaysa sa inyo, pero ngayon, kayo na ang pinagpapala ng Panginoon? Dahil na-involve kayo sa gawain misyon. So these people gave up more than what they have. They entrusted the Lord. They have done more than what is expected to them. Why? Because ang gusto ng Panginoon to unlock the blessing from God, to unlock the grace of God. Sa lahat ng churches sa Bible, ang tinaas ng Diyos ng higit sa lahat, yung maliliit na churches na galing sa Macedonia. Amen? Galing sa Macedonia. Okay, last, number 3. So, anong ginawa nitong host? He received the 2 pence with thanksgiving. Second, he is willing to give up more than doon sa 10 pence or sa 2 pence. Number 3, ito maganda. God would reward his faithfulness with the 2 pence he received. 2 pence lang kuminsan. Pastor, kakarampot lang binigay sa amin ng Diyos. Anong gagawin namin dito? Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Magsuporta ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Alam niyo yung sabi sa Bible? Ang sabi sa Luke chapter 10 verse 35c, when I come again, I will repay thee. Ano sabi ng Panginoon? Babayaran kita. I-bless kita. Ibabalik ko sa iyo yung bagay na ginawa mo. Sa nakita natin ang na-receive niya, magkano tinanggap ng host? Magkano yung binigay sa kanya? 2 pence. Ang nakita natin, yung 2 pence. Pero ang hindi natin nakita, yung host, binigay niya yung 2 pence. Pero sabi ng Samaritan, pangako ko, babayaran ko rin kung ano yung binigay mo pa, higit sa 2 pence na yan. So, ibig sabihin ng Panginoon ganito, ang binigay sa atin ng Panginoon, hindi lang 2 pence. Ang binigay niya, 2 pence kasama ang pangako niya. Anong ginawa ng Panginoon doon sa Samaritan? Pinili ko tong lesson na to para lang makita niyo yung sagot sa may widow of Sariphat. Yung widow of Sariphat, wala na siyang kakayanan para maging blessing. One meal na lang. Pero nag-share pa rin siya anong ginawa ng Panginoon. That 1 meal becomes consistently, every time na may nakakain, meron at merong laman. Why? Kasi nagtiwala sila sa Panginoon. So a promise to supply what is lacking. A promise to sustain for you to continue serving Him. Actually, ito ay promise at sinecure ng Panginoon. So God secured a sure promise for you para mag-serve ka generously for the Great Commission. Ang sabi sa may 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Okay, so halos patapos na lang na tayo. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Okay, so ang inyong inyong sacrifice is not in vain. Ang sabi niya, huwag kayong titigil. Be steadfast. Be unmovable. Always abounding. Anong ibig sabihin ng always abounding? Kung ano yung kakayanan natin, higitan pa natin. Amen. Lord, hindi ko na to kaya, pero magbibigay pa rin ako. Hindi ko sinasabing gayahin nyo itong but just to lead La Loma Baptist Church, hindi ganun kasimple. Kasi ang pastor namin is giving more than 100% ng kanyang allowance. Hindi ko pa kaya yung bagay na yun, pero alam nyo, nung nagsimula ako, more than 80% ng aking support, mula nung pagiging assistant pastor ko hanggang naging pastor ako, binibigay ko na yan. This year, halos 90% na bumabalik sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa mga pastor, pag may mga ibang alam yung mga kaisipan ng mga ibang pastor na akala nila laki ng, inainggit sila dahil laki ng yung allowance. Pag nalaman nila kung magkano allowance ko, mainggit sila. Pero pag nalaman nila kung magkano naiiwan sa akin, may inggit ako sa kanila. Dahil halos wala din eh.
Ang wife ko, nasa academy. Meron kaming Christian Academy doon. And for an example din sa mga teachers doon, merong nga siyang salary, pero yung salary niya 100% bumabalik din sa church. Imagine nyo, yung academy lang namin, ngayon ko lang nalaman sa kanya na nag-commit ang academy. Maliban pa doon sa commitment ng staff, hindi pa kasama yung commitment ng staff ha. Yung academy, meron kaming ginagawa doon na parang yung halimbawa, yung mga bata, parang hindi na sila bibili, nagluluto na lang sila. Tapos may mga iba-ibang commitment, pati mga bata itinuruan mag-commit. Alam niyo kung magkano naging commitment ng academy? For this year, more than 100,000. Academy yun, ang mga nandun, mga bata, mga teacher. Tapos sumahanap kami ng maraming paraan para lang makapagbigay sa misyon. Pero pinabayaan ba ng Panginoon? Hindi. Bumabalik ang halos 90% ang salary ko. Mas mataas ang pay niya, no? Buong salary niya, binigay niya na. Okay? Ang ginagastos na lang namin kung ano yung naiwan. Pag na-receive ko yung allowance ko, ganyan kakapal. Pag tinanggal ko na yung tithes, offering, paid promise, building commitment, halos wala ka ng masalat. Halos hindi mo na mailagay sa wallet, ang luwag ng wallet. Magdahada ng isang buwan. Pero nakakagulat, hindi naman nagkukulang ang Panginoon. Amen? Hindi nagkukulang ang Panginoon. So, pag may ginawa tayo, tandaan natin ito, no? Pag may gagawin tayo bilang isang mananampalataya, hindi mo ito gagawin dahil gusto mo mag-impress sa tao. Last verse na lang, Ephesians chapter 6, verse 6. Sa lahat ng ginagawa natin, we only have one audience. And that audience is no other than the Lord Jesus Christ. Ang sabi sa verse 6, not with eye service, not as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Kung gagawa kayo ng commitment card, may commitment card kayo, Pastor. Pwedeng pahiram lang ng commitment card po. Ganda naman ang commitment card dito. Social. Para mas social yata yung commitment card nyo kaysa sa amin meron pang cover. Parang gusto namin gumaya. Ha? Sa amin, kapiraso lang eh. Asan ba yung commitment card ko? Naiwan ko yata yung commitment card ko. May commitment card ka? Joben, tingnan mo nga yung Joben. Ito lang yung commitment card namin sa Lalo eh. Sa inyo, parang bumili ka ng yung card sa SM na yung ganito lang kaming commitment, pero gayahin namin kayo ha, mas maganda yung commitment card ninyo. So nakasulat din sa amin yung commitment card, may weekly, monthly, bi-monthly, saka yung one time. At yan, so may weekly, bi-weekly, monthly, saka quarterly. At kapag sinulatan nyo ito, tandaan nyo to, huwag nyong susulatan ito para i-impress ang pastor lang ninyo. Huwag nyo rin isusulatan ito para ipagmalaki sa kapwa nyong miyembro. Sulatan nyo ito ang ini-impress ninyo ang Panginoon. Amen? At mamaya sa preaching, I pray na kapag ka isusulat mo yung bagay na nandito, hindi mo gagamitin yung calculator. Ang gagamitin mo, pandinig mo, spiritually, Lord, magkano ang gusto mong ibigay ko? Hindi yung, Lord, Lord, ibibigay ko to sa inyo, sana magpasalamat ka na sa ibibigay ko ha. Hindi ganon. Ang mas maganda, Lord, sa'yo galing lahat ng bagay na to. Isusulat ko kung ano yung gusto mong ipasulat. Yun ang i-commit ko yan by faith, gagawin ko yan sa aking commitment ngayon. Okay, so tayo manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na privilege pong muli para kami po, Panginoon, ay makapakinig na inyong salita sa aming Sunday School. I-bless rin po ang aming worship service mamaya. In Jesus I pray. Amen. Sorry. Thank you po.
Be blessed. Nakikita niyo po mga kapatid throughout the preaching since yesterday, na talagang hindi pinag-uusapan po ang atin pong kakayahan at estado or any possibilities on how we could give, but pinag-uusapan po ang atin pong faith. Amen? For magpo 4 years na po ako ngayong April 19 as a pastor. And I've heard so many excuses. Pastor, kapag mayaman na lang kami, saka kami magbigay. Or kaya naman, pag nakaluwag-luwag. Ang problem ay hindi na nakaluwag-luwag. Bakit po? Kasi hindi po tayo nagsisimula to act by faith, step one ikay humakbang one step at a time sa pananampalataya, katulad po ng woman at Zarephath, katulad po ng host na siya po'y nakatanggap lamang ng 2 pence. Nakikita niyo po ba yung mga principle sa Bible, mga kapatid? Kung sino yung mga ginagamit ng Panginoon, John chapter 6, yung lad. Kaya po mga members, wag natin tingnan ang atin pong mga kakayahan or yung ating estado. Let's start to act by faith. Let's give unto the Lord, especially in missions. So I hope na nahamon po tayo mga kapatid ngayong umaga po ito. Hindi na po tayo magkakaroon ng break mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo. At tawagin natin si Preacher Rojan to lead us in congregational singing. Mamaya po, after the service, magkakaroon tayo ng invitation. Let's commit unto the Lord. Magsusulat po tayo ng ating pong faith promise commitment. Ipanalangin niyo po yan. Sabi nga po sa ating Sunday School, huwag niyo pong gawin to impress me, to impress yung ating mga kapatiran, to impress anyone. Let's make a commitment to impress the Lord. Amen? Okay, Preacher Rojan, please come and lead us in congregational singing. Tuloy-tuloy na po tayo ngayong umaga pong ito. And